Sa mundo na punong-puno ng giyera, langis at kapangyarihan ng malalaking bansa, may isang maliit na isla na halos walang pumapansin. Pero sa harap mismo nito, dumadaan ang isa sa pinakamahalagang yaman sa planeta. Isang lugar na mukhang hindi dapat tinitirhan ng tao. Bundok na pula na parang sugat ng lupa. Mga burol na akala mo may snow, pero ang totoo, umaabot sa halos 50 degrees Celsius ang init. Isang isla na kulang sa tubig, pero nasa tabi ng rutang dinadaanan ng bilyong dolyar na langis araw-araw. At mas kakaiba pa sa lahat, sa islang ito, may mga taong hindi lang tinatapakan ng lupa. Kinakain nila ito. Ito ang Hormuz. Isang maliit na piraso ng lupa sa gilid ng Strait of Hormuz. Pero ang pwesto nito parang nasa lalamunan mismo ng mundo. Dahil dito dumadaan ang halos ikalimang bahagi ng oil supply ng buong planeta araw-araw. Ibig sabihin, habang ang mga bansa ay kinakabahan sa presyo ng gasolina, sa supply ng enerhiya at sa tensyon sa Middle East, dito sa makipit na daanang ito, literal na dumadaan ang ugat ng modernong ekonomiya. Sa mapa, para nang itong makitid na guhit ng tubig. Pero sa totoong buhay, ito ang highway ng mga oil tanker. Isa ito sa pinaka-importanting checkpoint sa daigdig. At sa gilid ng higanting rutang iyon, may mga ordinaryong taong tahimik lang na namumuhay. Paano nabubuhay ang mga tao sa isang isla na mahalaga sa buong mundo, pero tila iniwan naman ng kabihasnan? Tara, sama-sama nating saliksigin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Para makarating sa Hormuz, sasakay ka ng ferry mula sa Bandar Abbas. Siksikan, mainit at pawisan ng biyahe. Habang palayo ka sa mainland, parang unti-unting nawawala ang pamilyar na mundo. At paglapag mo sa isla, para kang dinala sa ibang planeta. Walang luntiang tanawin, walang preskong hangin, walang pakiramdam na bakasyon. Ang bubungad sa iyo ay bato, asin, at lupang sobrang pula na para bang galing mismo sa ilalim ng lupa. Habang sa dagat naman, sunod-sunod ang mga dambuhalang oil tanker na punong-puno ng krudo. Sobrang lalaki ng mga barkong ito na kapag dumaan, para nilang itinutulak ang tubig papunta sa pampang. Para mas maunawaan natin ay balikan natin ang dating buhay ng islang ito. Ang Hormuz Island ay malapit sa Strait of Hormuz, isa sa pinaka-importanting daanan ng langis sa buong mundo. Dahil dito, napakahalaga ng lugar sa kalakalan at geopolitics. Noong sinaunang panahon, ang Hormuz ay naging mahalagang sentro ng trade sa pagitan ng Persia, India, Arabia at iba pang bahagi ng Asya. Dumadaan dito ang maraming mangangalakal, kaya sumikat ang pangalan ng Hormuz. Ayon sa Encyclopedia Iranica, dating maunlad ang Hormuz Island. Kahit noong 1200s ay napansin pa ni Marco Polo na isang sikat na Italianong manlalakbay na umuunlad ang kalakalan sa Hormuz kahit mahirap ang klima roon. Lalo itong sumikat noong 1500s hanggang early 1600s. Isa ito sa mga pangunahing port ng Persian Gulf. Pero dumating ang panahon na humina ang yaman at kapangyarihan ng Hormuz. Isa sa mga dahilan ay ang gulong pampolitika at agawan sa pamumuno. Noong 1515, napasailalim ito sa impluensya ng mga Portuguese at noong 1622, napaalis sila sa tulong ng English at Safavids. Pagkaraan nito, lumipat ang bigat ng kalakalan sa ibang daungan gaya ng Bandar Abbas, kaya unti-unting bumaba ang dating kasikatan ng Hormuz. Sa madaling sabi, oo, dating maunlad ang Hormuz Island,
Pero ang pag-unlad nito ay nakatali sa pakikipagkalakalan at nang magbago ang politika at ruta ng kalakalan, unti-unti rin itong humina. Sila ang mga residente ng Hormuz. Hindi sila basta napadpad lang sa islang ito. Karamihan sa mga naging tao sa Hormuz bilang permanenteng komunidad ay lumipat mula sa mainland port ng Lumang Hormuz papunta sa isla. Ginawa ito ng pinuno at ng mga mamamayan bandang 1200s hanggang mga 1300s para umiwas sa mga pag-atake mula sa interior at para mas maprotektahan ang kanilang kalakalan. Ang isla noon ay kilala bilang Jarun at kalaunan nakuha nito ang pangalang Hormuz mula sa lumang lungsod sa mainland. Sa kasalukuyang panahon, ayon sa ating nakalap na info, isang 2025 academic source ang nagsasabing nasa humigit kumulang 6,000 ang populasyon ng Hormuz at muli itong natutuklasan bilang tourist destination dahil sa kakaibang heolohiya nito. Ang pinakamabigat na problema ng mga taga-Hormuz ay hindi lang kahirapan o kakulangan sa trabaho, kundi ang kakulangan sa tubig. Dahil sa isang mainit at tuyong isla, hirap silang makakuha ng sapat na malinis na tubig para sa pang-araw-araw na buhay. Ang simpleng pagligo ay hindi ganoon kadali o kadalas para sa ilang residente. Dahil kulang sa fresh water ang Hormuz, ang inuming tubig nila ay kailangang manggaling sa labas ng isla. Ang pinakamalapit na mainland ay mga 8 kilometro lang ang layo, pero sa ibang sukat at ruta, pwede rin itong umabot ng mga 20 hanggang 22 kilometro. Bukod sa kakulangan sa tubig, isa pang mabigat na problema sa Hormuz ay ang klima. Sobrang init, maalinsangan at tuyot ang isla, kaya mas mahirap ang buhay ng mga tao roon. Meron namang hangin na dumadaloy, pero ang hangin na ito na sana'y makakabawas sa init ng araw ay para bang may binubugang init na galing sa kalan de uling. Kung sa ibang bansa gaya ng Nigeria, Tanzania o Ethiopia ay agrikultura ang isa sa mga pangunahing kabuhayan, dito sa Hormuz ay hindi. Tila pinagkaitan sila ng kalikasan. Dahil sa tindi at lupit ng init ng klima dito, walang kakayahan ang mga lupa dito na tumaba at magsilbing taniman ng mga halaman o palay. Lalong-lalo na isa sa mga problema nila ay ang supply ng tubig. Mga 6 na buwan nilang tinitiis ang mainit na panahon sa paligid ng Hormuz, mula bandang April hanggang Setyembre. Ang matinding init na dinadanas nila ay karaniwang nasa 37 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa pinakamainit na mga buwan sa paligid ng Hormuz area. Kaya naman ang mga tao dito ay nagtitiis sa pangingisda at sa paggawa ng mga handicrafts para lang makaraos sa pang-araw-araw at matiis ang buong tag-init na panahon. Pero matapos naman ang tagimit na panahon, dito naman sila pila makakabawi. Sa buwan ng October hanggang April ay maituturing nilang magandang panahon. Dahil sa mga araw na ito ay dumadagsa ang mga turista. Ito ang panahon na hinding-hindi nila palalagpasin. Ibig sabihin, sa mga panahong ito, mas maraming turistang dumarating. Kaya dito rin mas may kita ang mga taong umaasa sa turismo, gaya ng nagdebenta ng handicrafts, nagtatrabaho sa kainan o tumutulong sa mga bisita. Ang mga tao dito ay likas na mababait, kaya sa panahon ng taglamig, welcome na welcome ang mga turista. Kahit hindi ka kilala ay iimbitahan ka sa kanilang tahanan upang ipatikim ang mga kanilang nilutong pagkain. Sa ganitong paraan kasi ay nakakapagbigay ng magandang impresyon ito sa mga turista para hindi sila magsawang bumalik sa lugar na ito. Gaya ng sinabi ko kanina, kapag may turista, may kita. Yun nga lang ay kapag napadpad ka dito o naisipan mong bumisita dito, dapat mong isantabi muna ang kaartihan sa katawan. Meron kasing kultura ang mga tao dito sa Hormuz Island na medyo kakaiba, gaya ng pagkain ng espesyal na pulang lupa. Oo, tama ka sa narinig mo. Yung pulang lupa na kanilang nilalakaran, tinatapakan o maaaring dinuduraan
ay kanilang kinakain. Ang tawag nila dito ay jelak. Hindi ito basta ordinaryong lupa lang. Sa Hormuz, ang jelak ay kilala bilang edible red soil. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ito direktang ilalagay sa plato mo at kakainin. Ginagamit ito bilang parang spice o sangkap sa pagkain gaya ng surag, isang tradisyonal na sausawan o fish sauce. Hindi nila ito kinakain ng diretso bilang pulbos, hinahalo ito sa pagkain. Pagdating naman sa kanilang pananamit, ang tradisyonal na kasuotan ng mga taga-Hormuz ay makulay at presko para sa mainit na klima. Ang mga babae ay madalas magsuot ng makukulay na scarf, bordadong pantalon, at minsan ay burege o tradisyonal na maskara sa mukha. Ang mga lalaki naman ay karaniwang nakamahabang damit na angkop sa init ng lugar. Ang mga ito ay minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Hindi lang ito basta pausong fashion para sa kanila. Kaya ganito ang mga disenyo ng mga postura nila ay para maprotektahan ang kanilang sarili laban sa matinding sikat ng araw, matinding hangin na may kasamang lupa. Kaya naman hindi lang basta porma ang itsura nito, kundi baluti para sa kanilang katawan. Marahil hindi man mayaman ang Hormuz sa tubig, halaman o ginhawa, pero mayaman ito sa tibay ng tao. Dahil sa bawat matinding init, sa bawat kakulangan, at sa bawat araw na tila sinusubok sila ng mismong kalikasan, patuloy pa ring may mga taong bumabangon, kumakayod at lumalaban. Sa isang isla na parang hindi ginawa para sa tao, ang pinakamalaking yaman ay hindi na sa ilalim ng lupa o sa dagat na nakapaligid dito. Ang pinakamalaking yaman ng Hormuz ay ang mga taong hindi sumusuko.